Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Abel. Walang eksaktong taon, Murcia, Negros Occidental. Ano bang meron sa Kalandog? Bakit parang ilag yung mga tao na magpunta? Alam mo, Abel, kahit taga dito ako, hindi ko alam yung dahilan kung bakit takot yung mga tao na magpunta sa bundok na yan. May mga nagsasabi, may nakatira na nilalang sa bundok eh. Ilang mga ngasunay nagpunta sa lugar na hindi nakakabalik ng buhay. Tugon ni Ruben, kaibigan ni Abel. Baka naman mabangis na hayop lang yung nakakaengkwentro nila. Doon nga nagtataka yung mga taga dito. Wala namang malaki tapos mabangis na hayop dyan sa bundok na yan. Maliban na lang sa mga usa at maliit na baboy ramo. Tapos tayo yung ilalagay na magpatrolya. Hindi ako naging pulis para mamundok ha. Hindi lang naman ikaw pare. Tignan mo nga yung mukha ng mga kasama natin Parang hindi na maipinta. Masasanay ka din pagtagal. Halika na nga. Doon muna tayo sa tindahan. Kanina pa ako naghahanap ng sigarilyo eh. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga sandaling ito, kakatalaga pa lang ni Abel sa bayan ng Murcia. Ito ang pinakaunang destino ng binata bilang scout ranger. Simula pagkabata, pinangarap na nito na maging pulis. Hinanda ang katawan sa matinding pagdadaanan hanggang sa makapagtapos sa kolehiyo. Sa wakas ay nakapasok at maging ganap na pulis. Nagkaroon ng pagkakataon si Abel na magsanay bilang scout ranger, kaya naman sinunggaban niya ito. Inasahan ng binata na madedestino siya sa malalayong lugar, ngunit hindi nito inaakala. Sa bayan ng Murcia sila itatalaga ng kaibigang si Ruben. Nanibago si Abel dahil lumaki sa syudad. Ngunit dahil sa pinagdaanang pagsasanay, madali lang itong makiangkop sa kapaligiran. Ilang araw pa lang ang binata sa destino. Nagkaroon sila ng engkwentro sa mga rebeldeng grupo. 4 sa kanila ang sugatan, ngunit nagawang mahuli ang pangkat. Ito ang pinakaunang tagumpay ni Abel sa pinasukang larangan. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit unti-unting nagbago ang kanyang buhay at paniniwala. Tuwing 4:00 ng hapon, bumababa ng baryo ang magkaibigan upang magsagawa ng patrolya. Bahagi ito ng kanilang pang-araw-araw na tungkulin. At dahil medyo malayo sa kanilang kampo ang mismong kabisera, ginagabi sila ng pagbalik sa lugar. Mukhang aabutan na naman tayo ng dilim, Abel. Ang mabuti pa, bilisan na natin. Wala naman siguro. Hindi pa man natatapos ni Ruben ang sasabihin. Nakarinig sila ng sigawan. Ilang putok ng baril mula sa hindi kalayuan. Yan ang inaantay mo. Halika, itawag mo sa kampo. Humingi ka ng responde. Dali-daling pinuntahan ng dalawa ang pinanggalingan ng ingay. Nakita ang isang lalaki na may hawak na bata. Nakatutok sa sentido ang isang baril na 45. Magtago ka muna. Ako nang bahalang makipag-usap sa kanya. Susubukan kong kumbinsin na pakawalan ng bihag. Mag-iingat ka. Sa palagay ko walang balak na sumuko ang taong yan. Walang hindi madadala sa mabuting usapan. Kaya kumilos ka na. Siguraduhin mong hindi ka mapapansin ng lalaking yan. Hoy kayo! Walang lalapit. Kung hindi, sasabog ang ulo nito. Wika ng lalaki. Nakisalamuha si Abel sa mga nakikiusyoso. Nang mapansin siya ng isang matanda ay kaagad nilapitan at kinausap. Mabuti naman at nandito na kayo. Pero teka, nasa na mga kasama mo? Bakit nag-iisa ka lang? Paparating na ho sila pero teka, anong nangyayari? Bakit tangay ng taong yun ang bata? Yan si Nancio. Ang totoo mabuti siyang tao eh. Nagsimula siyang magkaganyan nang
mamatay ang mag-ina niya dahil sa sunog. At yung batang hawak-hawak niya, anak ko yan. Kaya pakiusap, tulungan niyo po siya. Titignan ko magagawa ko, Manong. Sabihan mo mga tao, huwag gagawa ng kahit anong ikakagalit ni Nasyo. Naglakad ang binata papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Nang makita nito ang binata, kagad ibinaling ang baril sa kanya. Teka, sandali lang kaibigan. Makikipag-usap lang ako. Kung pwede. Makikipag-usap? Para ano? Walang magagawa ang isang pangkaraniwang sundalo sa problema ko. Bakit hindi natin pag-usapan? Malay mo naman may maitulong ako. Wala kang maitutulong. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang subukang lumapit o gumawa ng kahit ano. Isang maling galaw mo lang, sasabog ang ulo ng batang to. Teka kaibigan, wag naman ganyan. Maawa ka sa bata. Ano sa tingin mo yung mararamdaman ng mga magulang niya? O dahan-dahan lang ha, mamaya makalabit mo yung baril eh. Inisip ba nila ang nararamdaman ko nang mamatay ang mag-ina ko sa sunog? Pinabayaan nila kami. Wala ni isa sa kanila ang tumulong sa amin. Samantalang ako, kung may nangangailangan, hindi ako nagdadalawang isip. Nauunawaan kita, Nasyo. Ngunit hindi ito ang solusyon sa problema mo. Bakit hindi mo bitawan ng bata? Mag-usap tayo ng masinsinan. Ibababa ko ang armas ko. Ibaba mo din yung baril mo. Ipinapangako ko na walang mananakit sa'yo. Tayong dalawa lang yung mag-uusap. Nag-iisa ka. Paano mong masisiguro na walang mananakit sa akin? Tignan mo, taga-baryo. Parang gusto nila akong kainin ng buhay. Hindi yan totoo, Nasyo. Kilala ka namin bilang mabuting tao kaya pakiusap. Huwag mo namang dungisan ang pagkatao mo dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Pag-usapan natin at sabihin mo sa amin kung paano kaming makakatulog. Huwag mo akong lokohin, Kapitan. Alam kong pakitang tao lang ang ginagawa mo. Nung mga panahong kailangan ko ng tulong, nasaan ka? Hindi ba hindi nga kita makausap? Alam kong malaki ang hinanakit mo sa akin. Kaya humihingi ako ng tawad. Dahil hindi ko nagawang tugunan ng hinanaing mo. Habang nag-uusap ang dalawa, isa-isang nagdatingan ang mga kasama ni Abel. Nasipat niya ang mga ito na pinaliligiran ang lugar. Nagbigay ng hudyat ang binata na huwag magpapaputok. Kung naging maagap ka lang, hindi na sana umabot sa ganito ang lahat. Binalaan na kita, pero binaliwala mo. Hindi ka naniwala sa akin na may mga taong nais manggulo dito sa baryo. Hindi ko binaliwala ang sinabi mo. Hindi ba kumilos naman ang mga sundalo para apulahin ang mga rebelde? Ilang ulit ko bang sinabi sa'yo na hindi rebelde ang mga kalaban dito? Hindi sila pangkaraniwang tao. Nasyo, ilang beses ko ring sasabihin sa'yo na mga rebelde ang may gawa ng panununog sa baryo. Hindi mga mambabarang kagaya ng sinasabi mo. Pinapakinggan lang ni Abel ang usapan. Nagkaroon ng ideya kung paanong maapula ang galit ni Nasyo. Kaibigan Nasyo, makinig ka sa akin mabuti. Nandito na sa baryo mga kasama ko. Sinisiguro ko na walang gagalaw sa'yo. Bitawan mo yung bata. Gusto ko marinig ang sasabihin mo. Sigurado ka? Hindi mo ako niloloko? Hindi kita niloloko, kaibigan. Makinig ka sa akin. Pakawalan mo ang bata. Kung gusto mo palit kami, ako ang biyagin mo. Habang nagsasalita si Abel, kinakausap naman ito ni Ruben sa radyong nakakabit sa kanyang tenga. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Abel? Mamaya ikaw pa yung patayin ng taong yan. Huwag kang mag-alala, Ruben. Alam kong kilatis ng isang to. Wala siyang hangad na masama. Naghahanap lang yan na makikinig sa kanya. Ako nang bahala dun. Sabihan mo mga kasama natin na huwag magpapaputok. Sige na, baka mahalata pa ako nito eh. Maya-maya ay binaba ni Nasyo ang baril. Pinakawala ng bata. Dali-dali namang tumakbo si Abel para yakapin ang lalaki. Dahil alam niyang sa oras ng pakawalan ng bihag, siguradong babarilin siya ng mga kasamahan.
Sa kasamaang palad, na mali ng pagkakaintindi si Nasyo. Inakala nitong susugurin siya ni Abel, kaya naman binaril niya ang binata. Wala magpapaputok. Hindi ako napuruan. Nasyo, hindi kita sasaktan. Tumakbo lang ako para protektahan ka. Pasensya na kung nagulat ka. Mabuti na lamang. Sa braso lang tumama ang bala. Nakainga ng maluwag ang mga kasamahan. Dali-daling itinipon ni Nasyo ang baril. Napagtanto ng binata na yon ang unang beses na nakahawak ng sandata ang lalaki. Sumama ka sa akin. Doon tayo mag-uusap sa kampo. Huwag kang mag-alala, hindi ka makukulong. Walang balak magsampa ng kaso si Kapitan. Salamat. Teka, ano ba pangalan mo? Tawagin mo akong Abel, kaibigan. Ikaw si Nasyo, hindi ba? Oo, tama ka. Pero matanong ko, bakit mo ko tinutulugan? Simple lang. Naintriga ako sa sinabi mo eh. Hindi rebelde ang may gawa ng panununog sa baryong to. Yon ang totoo. Nakita mismo ng dalawang mata ko ang pagyayari. Mamaya ko ipapaliwanag. Kailangan natin makarating sa ligtas na lugar bago magdilim. Dali-daling naglakad ang pangkat pabalik sa kampo. Ginamot ang sugat ni Abel. Pagkatapos ay pinuntahan nito si Nasyo na pansamantalang pinatuloy sa isang kubo. Pasensya ka na, medyo natagalan ha. Kailangan ko pang maghain ng salaysay tungkol sa mga nangyari. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na kahit papano. Napanatag dahil hindi na ako nasundan ng mga tao. Ipaliwanag mo sa akin kung ano nangyari. At paano mo nasabi na hindi pangkaraniwang tao yung may gawa ng gulo sa baryo? Kitang-kita ako nang sunugin nila ang ilang kabayan sa gawing aplaya. Hindi suloy o kahit ano ang gamit nila. Wala silang hawak na kahit ano sa mga kamay. Ngunit nagagawa nilang magpaningas ng apoy gamit lamang ang pagdarasal. Pagdarasal? Meron bang ganun? Nakita mismo ng mga mata ko kung paanong nagliyab ang isang kubo nang wala silang ginagawa. Kung hindi tumayo at mag-usal ng dasal. Ano naman ang tawag sa kanila? Saka bakit nila ginagawa yung bagay na yun? Matagal ko na silang hinahanap. Mga dati silang mag-aaral ng maestro ko na si Tatang Sepro. Teka sandali, mukhang mahabang usapan to ha. Mabuti pa bukas na lang natin ituloy. Medyo kumikirot na yung sugat ko eh. Tama, mabuti pa ka. Pasensya ka na ha. Hindi ko naman sinasadyang barilin ka, nagulat ako eh. Naiintindihan ko, kaibigan. Sige na, magpahinga ka na muna. Nakakapagod yung araw na to eh. Masyadong maraming nangyari. Matapos ang pag-uusap, lumabas ng kubo si Abel. Nagpunta sa kanyang superior upang mag-ulat. Dahil sa natamong pinsala, pinagpahinga ng ilang araw si Abel. Inatasan naman si Ruben na magbantay sa labas ng kubo ni Nasyo para masiguro na hindi ito makakalabas. Mabuti at binigyan ka ng pahinga ni Tenyente. Sige na, ako nang bahala dito. Naintriga ako eh. May sinabi sa akin si Nasyo tungkol sa mga taong nanununog sa baryo. Sabi niya, wala daw kahit anong mga yun eh. Nakita niya daw yung buong pangyayari. Dating mag-aaral ng tinatawag niyang Tatang Sepro, yung mga tinuturo niyang nanunog. Hindi ba sinabi ko sa'yo dati na may mga ganong tao dito? May iwaga ang kabundukan na Bel. Sa Tatang Sepro na sinasabi niya, kilalang manggagamot yan dito sa baryo. Kaso biglang nawala. Ay nako, parang naintriga din ako ah. Bukas kakausapin ko siya uli ah. Pero sana naman, hindi magtangkang tumakas ang taong yan. Hindi naman siguro sa palagay ko. Mas gusto pa nga niyang nakakulong dyan sa kubo eh, kaysa ginugulpi ng mga taga-baryo. Nagtagal pa ng ilang minuto si Abel sa labas ng kubo. Nang makaramdam ito ng antok, pumasok na sa kanyang kwarto. Habang nakaiga, laman ng isip ni Abel ang mga sinabi ni Ruben at Nasyo.
Hindi na malay ng binata na nakatulog na. Kinabukasan maagang nagising dahil dumating ang kanilang superior mula sa syudad. Nasabi ni Tenyente ang kalagayan mo kaya magpahinga ka na lang muna. Ipapatawag ka na lang daw kung may mga katanungan. Maraming salamat ha. Ang mabuti pa, puntahan ko na lang muna si Nasyo. Ako na maghatid ng pagkain niya. Nagtungo sa kusina ang binata. Kumuha ng pagkain para sa kanilang panauhin. Matapos ay pumunta na ito sa kubo ni Nasyo. Maraming salamat, Abel. Nag-abala ka pa. Kumusta ang sugat mo? Medyo masakit pa rin pero maayos na ang pakiramdam ko. Kaso kahapon, binigyan ako ng pahinga ng mga superior ko eh. Kaya mahaba ang oras natin para mag-usap. Pero bago yan, kumain ka na muna. May gagawin lang ako sandali ah. Lumabas ang binata upang magpunta sa kanyang silid. Kumuha ng maliit na papel at panulat. Matapos ay bumalik sa kubo ni Nasyo. Saktong kakatapos lang nitong kumain. Kaya naman ipinagpatuloy nila ang pag-uusap. Ipagpatuloy na natin ang usapan ha. Siguro naman, walang masama kung isusulat ko ang ilan sa mahalagang bagay na sasabihin mo. Walang problema, Abel. Mas mabuti nga ng ganun eh. Dahil kailangan malaman ng mga taga-baryo ang nangyayari. Ayaw nilang maniwala sa akin. Hindi naman kasi nila nakita sa personal. Iniisip ng mga tao na nasisiraan ako ng bait dahil sa pagkamatay ng pamilya ko. Alam ko masakit yung pangyayari at nauunawaan ko. Kaya ka naghahanap ng katarungan eh. O sige, paliwanag mo sa akin. Titignan ko kung anong magagawa natin. Makinig kang mabuti. Dahil ang lahat ng sasabihin ko sa iyo ay katotohanan. Ang lahat ng maririnig mo, mga karanasan ko noong nagsasanay pa lang ako kay Tatang Sepro. Ang sumusunod, batay sa pagsasalaysay ni Nasyo, maraming taon na ang nakakalipas. Nang mga sandaling iyon, nasa pangalaga ng isang manggagamot itong si Nasyo. Katuwang ng matanda sa kanyang gawain ang noong binata pang si Nasyo. Nasyo, ikaw na magligpit ng mga gamit sa loob ng bahay. Hayaan mo mga mag-aaral ko dito sa labas. Opo, Tatang Sepro. Ako nang bahalang maglinis sa loob. Tugon ng binatang Nasyo. Kakatapos lang ng gamutan ng mga oras na yun, kaya nagliligpit ang mga disipulo ng matanda. Meron itong 4 na mag-aaral na nagsasanay sa panggagamot, sa lihim na karunungan. Ngunit iba ang turing ng matanda kay Nasyo dahil simula sanggol ay siya na ang nagpalaki dito. Mahirap ang pinagdadaanan ng mga disipulo. Hindi ito dinanas ng binata dahil na din ayaw nitong pasukin ang larangan ng taong nagpalaki sa kanya. Ay nako Nasyo, ano bang balak mo sa buhay mo? Bakit ayaw mo mag-aral ng paggagamot? Hindi ko naman po kailangan pag-aralan ng mga yan, Tatang eh. Sa panonood ko pa lang sa ginagawa nyo, natututo na po ako. At isa pa, ayoko maging manggagamot. Nandyan naman si Serapin para sumalo ng katungkulan mo kung sakali. Mas magaling naman yan kaysa sa akin eh. Tama ka. Mahusay nga si Serapin at ang mga kasama niya. Pero may ugali ang taong yon. Ayaw niyang nalalamangan at hindi ko gusto ang ganon. Mas mabuti pang dalhin ko na lang sa hukay ang lahat ng nalalaman ko. Kung sa taong kagaya niya mapupunta ang gamit. Eh kung gano'n naman po pala, bakit hindi mo na lang siya tanggalin bilang disipulo? Hindi pwede, Nasyo. Dahil sa oras na mawala siya sa aking pangalaga, maaaring gumawa ng hindi kanais-nais ang taong yan at magdulot ng kaguluhan. Hindi lang sa baryo, kundi maging sa ibang bayan. Delikado ang taglay niyang kaalaman, lalo na ang kakayahang magpaningas ng apoy gamit lamang ang isipan. Oo nga po, pasensya na kung sasabihin ko to ha. Pero may kayabangan din kasi si Serafin, Tatang. Saka hindi ko din gusto yung ugali niya. Lagi ba naman akong pinapagalitan? Huwag mo na kasing patulan. Hayaan mo siya.
Mas mabuting nasa pangalaga natin ang taong yan dahil malalaman ko ang bawat kilos niya. Kayo po ang bahala basta ako. Sa oras na may gawin siyang hindi maganda, nako, makakatikim yan sa akin. Ano naman ang magagawa mo, Aber? Ni hindi ka nga marunong magpagana ng mga dasal pang poder. Bakit ba kasi ayaw mong pag-aralan ng mga yan, Nasyo? Pakiramdam ko po kasi, Manong, hindi po para sa akin ang ganitong larangan. Pero masaya ako dahil nakakatulong ako sa inyo. Ayos na po sa akin ang may alam tungkol sa mga lamang gamot, Tatang. Bahala ka nga sa buhay mo. O siya, mabuti pa. Samahan mo na lang ako sa gubat. Papaubos na ang mga pandakake natin eh. Kailangan ko na rin kumuha ng ilang mga halamang gamot dahil gagawa ko ng panghaplas. Sige ho, sandali lang. Kukuha lang po ako ng lalagyan. Pag-uusap ng dalawa. Habang naglalakad papasok ng tahanan, nadaanan ni Nasyo ang mga disipulo ni Tatang Sefro. Nag-uusap-usap ang mga ito. Nang makita ang binata, biglang huminto sa pagsasalita si Serafin. Tinignan ng masama si Nasyo. Oh, anong tinitingin-tingin mo? May problema ka ba? Yabang nito ah. Napatingin lang eh. Alam mo kagapuan ka. Ano yun? May sinasabi ka, Nasyo? Lakasan mo yung boses mo kapag nagsasalita ka. Serapin, anong problema mo kay Nasyo? Bakit ba lagi ka nalang galit sa batang yan? Biglang natahimik si Serafin nang marinig ang boses ng maestro. Wala naman po, maestro. Paumanin po. Magpapatuloy na kami sa aming pagsasanay. Hindi ko malaman kung ano ang kinaiinggitan mo kay Nasyo. Na kung tutusin, mas lamang ka sa kanya. Hindi ko maunawa ng ugali mo. Bakit kailangan mong pakitaan ng gano'n ng bata? Hindi na po mauulit, maestro. Patawad po. Matapos kausapin, kagad nang tumalikod si Tatang Sefro. Napansin ni Nasyo, nag-uusal ng dasal si Serafin. Balak niyang ibato sa matanda. Kagad niyang inapula. Isang malakas sa suntok ang binigay ng binata. Tinamaan sa mukha si Serafin, dahilan para matumba ito. Bakit mo sinuntok si Serafin? Balak ang sunugin ng buhay ng taong yan oh. Mabuti na lang nakita akong nag-uusal na mga dasal. Ikaw wala kang utang na loob ah. Kung hindi dahil kay Tatang Sefro, saan ka pupulutin? Totoo ba ang sinabi ni Nasyo, Serafin? Magsalita ka! Matagal ko nang gustong gawin yan. Pero palagi ako naapula. Masyado kang pakialamero, Nasyo. Bakit mo ko gustong patayin, Serafin? Ano ang pagkukulang ko? Simple lang, maestro. Hindi pala. Simula sa araw na to, itinatakwil na kita bilang guro. Gusto ko malaman ang dahilan kung bakit gusto kitang patayin. Gusto ko makuha ang lahat ng kaalaman mong nakaukit sa balat mo sa likuran. Nais mong makuha ang lahat ng kaalaman ko. Paano kang nakakatiyak na yun nga ang mga nakaukit sa aking likuran? Huwag mo na akong linlangin, tanda. Minsan mo nang sinabi sa amin na ang pinakahuling aral na ituturo mo, ibibigay mo lang sa oras na mapagtanto mong handa na kami at makukuha lang namin yon sa oras na patay ka na. Pwes, hindi ko naaantay ng araw na yon dahil ngayon pa lang kukunin ko na sa iyo ang bagay na yan. Ay nako, pinapasakit mo ang tiyan ko, Serafin. Halatang hindi mo nauunawaan ang mga sinasabi ko. Pasensya na, pero kahit patayin mo pa ako, hindi mo makukuha ang huling aral dahil hindi ka karapat dapat para dito. Makuha mo man ito, hindi mo rin magagamit dahil nakalaan ang mga kaalaman sa pagtulong sa iba at hindi sa pangsariling kapakanan. Marami ka pang sinasabi. Bakit hindi ka nalang mamatay? Akmang mag-uusal ng dasal si Serafin.
nang bigla itong buhusan ng tubig ni Nasyo. O sige, subukan mo. Tignan natin kung makagawa ka ng apoy. Tumawa ng malakas si Tatang Sepro dahil sa ginawa ng binata. At dahil napahiya, dali-daling umalis si Serafin kasama ang ibang mga disipulo. Simula ng araw na yon, hindi na muling nagpakita ang Ginoo. Mukhang wala ka ng pagpipilian, Nasyo. Ikaw na lang ang nag-iisang naiwan sa akin. Sana naman, pag-isipan mong mabuti ang alok ko. Bunang pa siya ko, Tatang. Hindi ko tatanggapin ang iyong pamana. Gusto ko magkaroon ng normal na buhay. Kung gayon, hindi kita pipilitin sa gusto mong mangyari. Humayo ka. Hanapin ang iyong sarili. Hindi naman po sa ganun ang gusto kong gawin, Tatang. Hindi dahil sa ayaw kong tanggapin ng pamana na naisin ko nang umalis sa tabi niyo. Mananatili ako hanggat ipapahintulot ng panahon. Dumating na ang panahon para umalis ka at hanapin ang sarili mo, Nasyo. Sige na, huwag mong isipin na pinagtatabuyan kita. Nais ko lang na maranasan mong mabuhay bilang normal na tao. Paano naman po kayo, Tatang? Makikita ko pa po ba kayo? Hindi naman ako mawawala. Hanggat naniniwala ka sa akin, siguradong magkikita pa tayo. Matapos ang pag-uusap na yon ay umalis na si Nasyo. Piniling manirahan sa baryo. Iniwan ang kabundukan. Sinikap na magkaroon ng maayos at simpleng buhay. Natupad ang nais ng binata hanggang sa magkaroon nito ng sariling pamilya. Inakala ni Nasyo na magkakaroon na siya ng payapang buhay. Ngunit dumating ang kinakatakutan nito. Muli niyang nasumpungan ang grupo ni Serafin. Sa pagkakataong iyon, nagdulot ng kaguluhan ang mga ito sa baryo. Isang tahanan ang sinunog ni Serafin at nakita ito ni Nasyo. Sinubukang pigilan ang mga dating kasamahan, ngunit sa halip na huminto, idinamay ni Serafin ang kanyang mag-anak. Sinunog ang kanilang tahanan. Nasawi ang mag-ina. Dito na nagsimula ang pagbabago kay Nasyo. Sinubukang hanapin si Tatang Sepro, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nakita. Gayunpaman, hindi pa rin tumigil si Nasyo sa paghahanap, maging ang pagtugis nito sa pangkat ni Serafin. Umabot na din sa punto na humingi siya ng tulong sa otoridad, ngunit walang naniniwala sa kanyang mga kwento tungkol sa ginagawa ni Serafin. Inisip ng taong bayan na nasisiraan na ng bait si Nasyo, kaya hindi nila pinansin. Balik tayo sa kasalukuyan. Etong sinasabi mong Tatay Sefro, sa palagay mo buhay pa ba siya? Matagal na panahon na nakakalipas, kaya hindi rin ako sigurado kung buhay pa siya. Pero pwede kong ituro sa iyo ang dati niyang tirahan. Darating tayo dyan, Nasyo. Pero isang katanungan pa. Bakit mo hinahanap ang grupo ni Serafin? Magiganti ka ba? Hindi yon ang pakay ko. Hinahanap ko sila dahil gusto kong pigilan si Serafin sa balak niya gawin sa baryo. Nakipagsabwatan sila sa mga teroristang nagpakilalang rebelde. Ang plano ng grupo, manikil sa taong bayan. Paano mo nalaman ang lahat ng yan? 20 taon na nakakaraan. Simula nang magkahiwalay-hiwalay kami. Umalis sa pangalaga ni Tatang Sepro. Simula noon walang ibang inisip si Serafin kundi ang makuha ang huling aral ng aming guro. Kaya ginawa niya ang lahat para lang mapansin ni Tatang, pero hindi ito nangyari. Sinasabi mo na ang lahat ng ito, maging ang pananalakay ng mga rebelde, gawa ni Serafin? Ganun na nga, Abel. At kung walang kikilos, siguradong magkakaroon ng malaking kaguluhan. Hindi lang sa baryong ito, kundi sa buong bayan. Pag-uusap ng dalawa. Alam ni Abel na hindi niya ito pwedeng sabihin sa kanyang mga superior dahil walang maniniwala. Kaya minabuti nitong kausapin si Ruben upang hingiin ng tulong.
Balak mong magmanman tayo sa bayan nang hindi sinasabi sa mga nakakataas. Sa palagay ko mapaparusahan tayo dyan pare. Malala pa baka matanggal tayo sa serbisyo. Alam ko, Ruben. Pero paano kung totoo yung sinasabi ni Nasyo? Paano rin kung totoong nasisiraan ng utak ang taong yun? Isang paraan lang ang alam ko para mapatunayan kung totoo o hindi ang sinasabi ni Nasyo. Samahan mo ako sa kabundukan at may hahanapin tayong tao. Pambihira. Ano bang kinain mo? Talagang gusto mo pang mamundok ah. Akala ko ba ayaw mo dito? Huwag ka na magtanong. Sa susunod na linggo, matatapos na ang bakasyon ko. Magsumiti ka din ng bakasyon para masagawa natin ang plano ko. Paano ko naman gagawin yun? Kahit nilalagnat ka na, hanggat kaya mo pang tumayo, kailangan mo magtrabaho. Hindi ba magaling ka sa mga ganyang palusot? Bakit hindi mo gawa ng paraan? Hindi ko alam kung insulto ba o papuri yung sinasabi mo. Sige na pare, isipin mo na lang na gagawin natin to para sa mga tao. Para sa mga tao? Ay nako, gaano ba kalayo yung pupuntahan natin? Basta, malalaman mo na lang. Habang nag-uusap, dumaan ang isa sa mga superior, kaya nahinto sa pagsasalita si Abel. Nang makalis ito, nagpatuloy ang usapan. Ano Ruben, sasama ka ba? Sige na nga, wala naman ako magagawa eh. Kukulitin mo lang ako eh. Kinabukasan, nagulat si Abel nang makita ang kaibigan may benda sa ulo. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit may benda ka? Hindi ba sabi mo gumawa ako ng paraan kaya yan? Huwag ka mag-alala. 3 tahi lang ang ginawa ng doktor sa ugat ko. Binigyan din ako ng ilang araw na pahinga. Kaya kung lalakad tayo, kailangan na sa lalong madaling panahon. Nang sumunod na araw, nagpaalam ang dalawa na luluwas ng bayan dahil parehong may pinsala. Pinayagan sila ng mga superior. Isinama nila si Nasyo dahil ito ang nakakaalam ng kinaroroonan ni Tatang Sepro. Hindi ako sigurado kung naroon pa si Tatang ha. Baka nga magsasayang lang tayo ng oras eh. Malaki ang tiwala ko na makikita natin ang matanda. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Gusto ko yung pagiging positibo mo, Abel. Pero minsan nakakatakot. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Kung sakali makasumpong natin ang taong sinasabi nitong ni Nasyo, aba, baril kontra agimat ang magiging labanan. Tanging si Tatang Sepro lang ang maaaring makapigil sa kanila. Kaya umasa tayo na sana buhay pa ang maestro ko. O hindi kaya naman, sana may maiwan siyang maaaring makatulong sa plano natin. Matapos bilhin ng mga kailangang gamit, tumuloy sa paglalakbay ang tatlo. Paakyat sa kabundukan ng Kanlandog. Hindi naman ganong katarik ang daanan, ngunit punong-puno ito ng makapal at matitinik na mga halamang gubat. Nasa kalagitnaan na sila ng pag-akyat nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman nagpasya ang mga ito na magkampo sa isang patag na bahagi. Kung kailan naman malapit na tayo, saka pa bubuhos yung ulan. Ayos talaga. Buti na lang dala ko yung tolda, kung hindi, nako, basang-basa tayo. Abel, may dala ka banduyan? Gumawa ng maliit na kubo ang tatlo, gamit ang dalang tolda. Nagsabit din ng duyan si Abel upang may matulugan. Walang ibang naririnig ang tatlo kung hindi huni na mga kulisap at ilang hayop na naggagala sa kadiliman ng gubat. Kaya naman nagpasya si Nasyo na basagin ang katahimikan. Matagal ko na ring hindi naranasan ng ganitong katahimikan. Wala kang ibang maririnig kung hindi huni ng mga insekto. At yabag ng mga paparating na tao. Maging alisto ka, Ruben. Dali-daling bumaba sa duyan ang binata at nagmasid sa paligid. Isang aso ang lumabas mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Biglang tumayo si Nasyo. Sandali lang. Ibaba niyo mga baril.
Kilala ko ang asong yan. Paano nakarating ang isang aso sa lugar na to? Di ba wala nang bahay dito? Tama ka. Palatandaan nito na nasa paligid si Tatang Sepro. Alagad ng matanda yung aso na yan. Ang tagal na panahon na ang lumipas Bakit buhay pa yan? Huwag ka nang magtaka. May kakaibang kaalaman si Tatang Sepro. Siguradong buhay pa siya. Kung ganon, kailangan na nating magmadali. Walang dapat ipagmadali, Abel. Ipinadala niya ang asong ito para maging gabay natin. Mananatili siya dito hanggang bukas. Siya ang sundo natin. Napangiti si Abel dahil alam niya na hindi sila mabibigo sa misyon. Kinabukasan pagputok ng liwanag, dali-daling nagligpit ng tolda ang tatlo. Nagpatuloy sa paglalakbay. Ngunit nagtaka si Nasyo dahil pabalik sa baryo ang aso. Hindi ba ito yung dinaanan natin galing sa baryo? Bakit tayo bumabalik? Yan nga din ang ipinagtataka ko Bakit tayo dinala ng asong ito pabalik sa baryo? Biglang napahinto si Ruben dahil napansin nito ang isang maliit na daan sa gawing dulo. Doon pumasok ang aso. Sa palagay ko, hindi naman tayo dinadala ng asong yan sa baryo. May daan sa bahaging yan papunta sa tabing ilog. At mula doon kakailanganin nating tumawid papunta sa kabilang bahagi ng kabundukan. Alam ko ang lugar na ito dahil minsan na kami nakapunta dito. Taga rito ka din ba? Taga-bayan ako. Pero alam ko ang lugar na yan. Kaya bilisan nyo. Dali-daling sinundan ng tatlo ang aso. At gaya ng sinabi ni Ruben, papunta nga ang daan sa ilog. Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat hanggang sa marating nila ang kabilang bahagi ng kabundukan. Doon ay nakita nila ang makapal na usok na nagmumula sa isang bahagi ng gubat. Sigurado ko, may tao sa lugar na yan. Alisto ka, Ruben Hindi natin alam kung ano nandyan. Areglado. Dito ka sa likod ko, Nasyo. Marahang naglakad ang tatlo papunta sa pinanggagalingan ng usok. Nang makalapit na sila, nakita ang maliit na kubo. Sa harap nito, siga na pinagmumula ng usok. Patuloy na naglakad ang mga ito hanggang sa marating nila ang atangan ng dampa. Marahang binuksan ni Abel ang pintuan. Tinignan ko may tao sa loob. Walang tao dito, Ruben. Dito lang kayo. Titignan ko ang paligid. Mas makakabuti siguro kung wag tayo maghiwa-hiwalay. Hindi tayo sigurado kung sino ang nakatira sa kubong yan. Sigurado kung si Tatang Sepro nakatira dito. Siya ang nagmamay-ari ng sisidlan ng tubig na yan. At sigurado ko, lambanog ang laman niyan. Kinuha ito ni Ruben. Tinignan ng laman at napangiti. Totoo ang sinabi ni Nasyo. Kung ganon, buhay nga si Tatang Sepro. At nandito tayo sa kanyang tirahan. Mas makakabuti kung dito natin siya antayin. Teka, nasan yung aso? Laking gulat ng binata dahil nawala ang asong nagdala sa kanila sa lugar. Baka nandyan lang sa paligid, hayaan mo na. Ang importante, nakita na natin ang kinaroroonan ni Tatang Sepro. Hindi dito nagtatapos ang pagsubok, Abel. Tuso si Tatang Sepro. Susubukan niya ang pasensya mo. Kaya ang payo ko, habaan mo ang sinturon mo. Malinaw, Nasyo. Kilalang kilala mo si Tatang Sepro, no? Gaya ng sinabi ko sa'yo, siya ang nagpalaki sa akin. Kaya kilala ko ang bawat kilos. Alam ko kung paano mag-isip ang matandang yon. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng tatlo, biglang nagpakita ang aso. Umakyat sa atangan ng bahay. Ilang segundo ang nakalipas. Lumabas ang isang matandang lalaki. Sino ang sinasabihan mong matanda, Nasyo? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi nagbago. Tatang Sepro,
Kayo ga, sabi ko na nga mabuhay pa kayo eh. Oo, Nasyo. Dahil alam ko nakakailanganin mo ng tulong. Sino mga kasama mo? Mukhang mga militar. Mga pulis po sila, Tatang. Si Abel at Ruben po pala. Oy, kayong dalawa. Siya ang sinasabi ko sa inyo. Ikinagagala ko po kayong makilala, Tatang Sepro. Ako po si Abel. Ako naman po si Ruben. Kumusta po kayo, Manong? Sila po ang tutulong sa akin na huliin si Serafin. Pigilan ang kanyang binabalak. Mukhang pinahirapan ka ng gusto ng taong yon ah. Namatay ang mag-ina ko dahil sa kanila. Ayoko nang madagdagan pa mga taong mauulila dahil sa gawa ni Serafin. Mahihirapan kayong kalabanin si Serafin. Lalo pat mas malakas na siya ngayon. Hindi mo lang alam, Nasyo, pero kahit papano, nasusubaybayan ko ang kilos ng taong yon. Hindi lang ako makagawa ng kahit anong aksyon dahil wala akong kakayahan na makialam sa gusot ng mga tao. Po, paano ho nangyari yon? Hindi ka ba nagtataka kung bakit buhay pa ako? Makalipas ang mahigit 20 taon. Napagtanto ni Nasyo ang sinabi ng matanda. Sa pagkakalam niya, nasa 80 taong gulang na si Tatang Sepro bago niya iiwan. Ang totoo niyan, Tatang, alam ko pong maaari kayo mabuhay sa mahabang panahon dahil sa kakayahan ninyo. Pero hindi ako nawala ng pag-asang buhay pa kayo. Nananatili ako sa anyong ito dahil alam ko na hindi pa tapos ang aking misyon. Nararamdaman ko na malapit na ito magwakas. Sa oras na mangyari yon, doon pa lang ako makakapagpahinga ng lubusan, Nasyo. Ngayon sabihin niyo sa akin kung anong maitutulong ko. Kailangan namin ng dagdag na lakas para matalo si Serafin. Anong klaseng lakas, Nasyo? Noon pa kita inuudyo ka na pag-aralan ng mga nalalaman ko. Noon ko pa ipapasa sa iyo ang aking kakayahan pero tinanggihan mo. Kaya sabihin mo sa akin, anong klaseng lakas ang maaari kong ipagkaloob sa iyo? Napayuko si Nasyo sa mga sinabi ng matanda. Alam nito sa sarili na tanging ang kakayahan ni Mang Sepro ang maaaring makatalo kay Serafin. Alam ko po, Tatang. Pinagsisisihan ko ang pagtanggi sa alok nyo. Hindi ko naman nakalain na aabot sa ganito ang kahangalan ni Serafin. Gaya ng lagi kong sinasabi sa iyo, ang lahat ng gagawin nating aksyon may kaakibat na kaganapan. Mapasarili nating buhay o kahit para sa iba. Nakita ko sa iyo ang potensyal noon, ngunit tinanggihan mo. Kaya sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan. Nakikinig lang sa usapan sina Ruben at Abel. Hindi makatiis ang binata, kaya sumabat na ito. Pasensya na po, Tatang, ha, kung sasali ako sa usapan nyo. Sa nakikita ko, mahalaga kay Nasyo ang matalo si Serafin. Hindi lang para sa pansariling kapakanan. Napag-alaman din namin, nakaanib sila sa mga tulisan. Nagiging sanhi ng gulo. Kaya hindi ito usapin ang buhay lang ni Nasyo, kundi kaligtasan ng nakararami. Napatingin si Tatang Sepro sa binata at nilapitan ito. Naparito ka dahil sa pagtupad ng iyong tungkulin, tama? Tungkulin ko po ang pangalagaan ng kaligtasan ng nakararami. Hindi lang yon ang dahilan kung bakit ako naparito. Nakikita ko po kay Nasyo ang pagdanais bigyan ng katarungan ng kamatayan ng kanyang mag-ina. At ang layunin niya na hindi na madagdagan ng biktima ni Serafin. Bilang pulis, alam kong tama ang gagawin niya, pero sa maling pamamaraan. Hindi maaaring ilagay ni Nasyo ang batas sa kanyang kamay, kaya nandito ako para tumulong. Kung ganon, sige. Papaunlakan ko kayo ng kaunting tulong. Nasyo, kunin mo sa loob ng kubo ang maliit na kahon. Nakapatong sa gawing ulo ng higaan ko. Dali-daling pumasok si Nasyo sa kubo. Kinuha ang kahon na sinasabi ng matanda.
Eto na po, Tatang. Ano po ang laman nito? Ang tanging sandata na maaaring magamit laban kay Serapin. Binuksan ng matanda ang kahon. Tumambad kay Nasyo ang isang maliit na bato. Halos kasing laki lang ng butil ng munggo. Kaya naman nagtaka si Abel kung paano itong makakatulong. Ano naman po yung magagawa ng maliit na bato? Ang maliit na bato, may kakayahang utusan ng mga elemento ng tubig. Apoy ang kapangyarihang taglay ni Serapin. Alam ni Nasyo ang gagawin. Trabong ko ng tubig ang bato na yan, Abel. Matagal nang pinangangalagaan ni Tatang Sepro. Sandali lang. Hindi ba ang sabi mo sa akin noon na sa oras na bitawan mo ang pangalaga sa trabong ko, matutuntun ka ni Serapin? Tama ka. Ito ang paraang alam ko para magkaharap kayo. Tandaan mo, Nasyo, hindi ka matatalo ni Serapin hanggat nasa pangalaga mo ang trabong ko. Kaya wag mo itong iwawaglit. Pero Tatang, paano po kayo? Gaya ng sinabi ko, sa oras na matapos ang misyon ko, doon pa lang ako makakapagpahinga. At tapos na yon. Ipinapasa ko sa iyo ang pangalaga sa trabong ko. Sa pagkakataong iyon, hindi na tumanggi si Nasyo. Tinanggap nito ng buo ang tungkulin, maging kahalili ni Tatang Sepro. Anong gagawin namin, Tatang? Paano namin malalaman kung paparating na si Serapin? Sa oras na bitawan ko ang kahon, mararamdaman ni Serapin ang presensya ko at kusa siyang lalapit. Alam kong nasa paligid lang ang taong yon. Hindi niya lang ako matagpuan dahil sa sabulag na taglay ng trabong ko ng tubig. Makapangyarihan ang gamit na yan, Nasyo. Kaya huwag kang magpapadalos-dalos sa mga gagawin mo gamit ang trabong ko. Nauunawaan ko po, Tatang. Makasama magsipaganda kayo. Maaaring anumang oras, magpakita na si Serapin. Matapos magsalita, inilapag ni Tatang Sepro ang kahon sa palad ni Nasyo. Biglang nag-iba ang kapaligiran. Nawala ang makapal na kakawyan. Naging malawak na kapatagang puno ng talahib. Nakiramdam ang pangkat. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang nagliyab ang paligid, paikot sa kinaroroonan nila Abel. Nandito na siya. Maganda ka, Nasyo. Kayong dalawa, pangalagaan niyo ang taong ito. Huwag kayong aalis sa tabi ko, Manong. Hindi, Nasyo. Oras na para umalis ako. Uuwi na ako sa aking pinagmulan at magpapahinga. Napatingin si Abel sa matanda. Nakitang unti-unting naglalaho kasabay ng usok. Nauunawaan ko po, Tatang. Maraming salamat po sa lahat, maging sa tiwala mo. Pangako, hindi ko po kayo bibiguin. Alam ko, Nasyo. Mag-iingat ka. Magkita na lang tayo sa susunod nating buhay. Matapos magsalita ng matanda, tuluyan itong naglaho. Tumambad naman sa harap ni Abel ang isang lalaki na walang damit pang itaas. Sa wakas, nagkita tayo muli, Nasyo. Nasaan ang matandang ermitanyo? Wala na ang maestro. Kaya ako nga harapin mo. Huwag kang magpatawa, Nasyo. Anong magagawa mo? Hindi mo nga kayang tumayo para sa iyong sarili. Noon wala akong magagawa dahil hindi kita kayang labanan. Wala akong sapat na kakayahan para pigilan ka. Pero ngayon, hindi na ako papayag na gamitin mo pa ang lahat ng natutunan mo para magkalat ng takot sa mga tao. Nasyo, sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Alam nating pareho na kahit sa tingin lang, kayang-kaya kitang sunugin. Ano pa kaya magagawa mo? Wala kang kapangyarihan dahil tinanggihan mo ang alok ng matanda noon. Kaya sa halip na makipagtagisan ka pa sa akin,
Bakit hindi mo nalang ibigay ang matagal ko nang hinihingi sa kanya? Napagtanto ni Abel, si Serafin ang taong karap nila. Kaya maingat itong umatras. Ipinaubaya kay Nasyo ang kalaban. Ruben, dumistansya ka muna. Hindi natin sukat ang kalaman ng taong yan. Masyadong delikado. Kung susugod tayo, isang maling galaw lang, pwede tayo mapahamak. Nag-aantay lang ako ng utos mo, pare. Huwag mo ding lulubayan ang tingin si Nasyo. Alam ko, makiramdam ka sa paligid dahil pwedeng may mga kasama siya nagtatago. Biglang nilingon ni Serafin ang dalawa. Pinaikutan ng apoy ang kinakatayuan. Hindi natinag ang dalawang binata na natili sa kinakatayuan. Tignan mo nga naman. May dalawang bayani mula sa pamahalaan. Anong pakay nyo dito? Hindi sumagot ang dalawa. Sa halip muling kinuha ni Nasyo ang atensyon ni Serafin. Ako ang kalaban mo, kaya sakit ka umarap. Pwede ba, Nasyo? Tama na ang pagpapatawa dahil hindi na ako natutuwa. Itinaas ni Serafin ang kamay. Biglang nanigas ang katawan ni Nasyo. Nakaramdam ng matinding init na nagmumula sa kaloob-looban. Pilit pinapakalma ni Abel ang sarili dahil alam niyang maaaring ikapahamak ni Nasyo ang anumang maling galaw. Pinapanood lang nito ang kasama. Alam ng binata na may paraan para malusutan ang atake. Pambihira, sa tanang buhay ko. Ngayon lang ako nakasumpo ng ganito. Kahit ako, Ruben, hindi ko inakala na masasaksiyan natin yan. Napansin ni Ruben na nagsusulat ang kaibigan habang nakadapa sa likod ng tumbang puno. Anong ginagawa mo? Nakuha mo pa magsulat? Kailangan kong isulat ang lahat ng yan para maipaalam ko sa magiging anak at apo ko yung mga nangyari dito. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Muling ibinaling ng dalawa ang atensyon kay Nasyo na noon ay patuloy pa ring nakikipaglaban kay Serafin. Ang lakas ng loob mong harapin ako. Hanggang dito ka lang pala. Diyan ka nagkakamali. Hindi mo ba napapansin kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin natutupok ang katawan ko? Biglang natigilan si Serafin nang mapagtanto ang sinasabi ni Nasyo. Anong ginawa mo? Bakit hindi ka nasusunog? May isang bagay kang hindi nalalaman tungkol kay Tatang Sepro. Sinadya niyang wag ituro sa iyo ang tungkol dito. Ipinakita ni Nasyo ang maliit na bato. Nanlaki ang mga mata ni Serafin nang mapagtanto. Trabungko ng tubig. Akmang kukunin niya na sana ito kay Nasyo. Kaso nga lang huli na. Naisubo. Tuluyang nailunok ng Ginoo. Biglang nakalas ang binatong tigalpo ni Serafin. Unti-unting humupa ang apoy. Pilit itong binubuhay ng kalaban. Kaso nga lang hindi niya magawa. Sa halip ay muling tumubo ang mga damo at talahib na natupok. Hindi mo alam ang buong kakayahan ng trabungko ng tubig, Serafina. Kung may nalalaman ka man, hapaw lang ito kung ihahambing sa mga itinuro sa akin ni Tatang noon. Alam ko dahil pinili ka niya at ikaw ang binigyan ng atensyon. Sip-sip ka. Si Tatang Sepro nagpalaki sa akin. Itinuring ko siyang ama. Kaya normal lang na maging malapit ako sa kanya. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako pinili niyang turuan. Nakita niya sa iyo ang ugaling ipinapakita mo ngayon. Kaya hindi mo siya masisisi kung may mga aral na hindi tinuro sa iyo ang ating maestro. Kahit hindi niya itinuro sa akin ang aral tungkol sa trabungko, alam kong matatalo ko siya gamit lang ang sarili kong kakayahan. Hindi pa rin ba malinaw sa iyo, Serafin? Tignan mo ang kapaligiran. Hindi mo ba nakikita? Unti-unting nanunumbalik ang kagubatan sa dati nitong anyo. Inikot ni Serafin ang tingin. Nakitang tumutubo ang mga puno na kani-kanina lang ay natupok
gamit ang kanyang kakayahan. Madali lang para sa akin na sirain ang lahat ng ito, kaya wag mo kong pagyayabangan. Muling ikinumpas si Serapin ang mga kamay. Naglabasan mula sa lupa ang mga nilalang. Kinuyog ng mga ito si Nasyo, at nang makita ni Abel ang nangyayari, walang pagdadalawang isip, pinagbababaril ang mga nilalang. Hindi ko alam kung ano mga yan, pero paputukan mo na lang, Robin. Huwag mo silang hayaang kuyugin si Nasyo. Wika ni Abel. Ngunit walang epekto sa mga nilalang ang bala. Gawa sa putik ang katawan ng mga yan, kaya imposible natin silang mapatay. Wala akong pake kung saan gawa ang katawan nila. Pigilan lang natin silang makalapit kay Nasyo. Dali-daling tumayo ang dalawa at nilapitan si Nasyo habang patuloy sa pagbaril. Anong ginagawa nyo? Nagsasayang lang kayo ng balat lakas. Hindi tinatabla ng anumang sandata mga inkantong putik na yan. Nakikita ko din yun, Nasyo. Siguro naman alam mo kung anong gagawin kaya bilisan mo na habang napipigilan pa namin ng kaunti. Anak ng naman oh! Nasyo, bilisan mo! Paubos na yung bala ko! Dali-daling nag-isip ng paraan si Nasyo. Naalala nito ang sinabi ni Tatang Sefro. Lumuhod si Nasyo. Inilapat sa lupa ang mga kamay. Marahang bumulong ng kung anong dasal. Laking gulat nila Abel nang bigla na lang lamunin ng lupa ang mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Unti-unting natunaw ang mga ito hanggang sa maging putik. Mula sa pinaglubugan ng mga nilalang, lumitaw ang isang bukal. Kalaunan ay dumaloy sa buong paligid hanggang sa magmistulang sapa. Ngayon mo sabihin sa akin na wala akong laban sa'yo, Serapin. Pagbabayaran mo ang ginawa sa pamilya ko at sa mga tao. Pasensya na, pero kailangan kitang pigilan. Masyado kang mayabang. Hindi porke nagawa mong talunin ang mga alaga ko, kaya mo na akong pabagsakin. Baka nakakalimutan mo, taglay ko ang kapangyarihan ng apoy. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo nangyari? Tangan kong trabungko ng tubig. Kaya kong gamitin ang mga elementong nakatira dito laban sa'yo. Tuluyang nilikop ng tubig si Serapin. Nilunod ito ng mga nilalang. Hindi na nakapiglas ang kalaban hanggang sa tuluyang mamatay. Sinayang mo ang pagkakataong binigay ni Tatang Sefro. Walang ibang hinangadang matandang yon kundi mapabuti ang kalagayan natin. Pero sinadya mong lumihis. Hindi ko gusto ang tagpong ito, Serapin, pero wala akong magagawa. Wika ni Nasyo habang pinagmamasdan ang bangkay ni Serafin. Matapos ang kaganapan, bumaba ang tatlo sa baryo na parang walang nangyari. Nagpatuloy ang buhay para kay Nasyo at ang dalawang pulis naman bumalik na sa kanilang trabaho. Tuwing hapon nagpapatrolya pa din si Abel at Ruben sa baryo. Lagi silang nagkikita ni Nasyo na noon ay tuluyan ng niyakap ang pagiging albularyo. Isang bagay ang pinagtataka ng mga tao dahil biglang lumitaw ang isang bukal na kalaunan ay naging sapa. Dumaloy ito sa kalagitnaan ng baryo hanggang sa mga karatig pamayanan. Alam ni Nasyo na ang may gawa nito ay ang tangan niyang trabungko. Nagsilbi ang sapa na yon na alaala ni Tatang Sefro dahil ang pinagmumulan ng bukal ay ang mismong lugar kung saan nakatayo ang dating kubo ng matanda. Taon-taon, dinadalaw nila Abel ang lugar. Nag-aalay ng mga bulaklak. Kasabay nito ang pagsariwa nila sa mga alaala na minsan nilang makasalamuha ang isang ermitanyo na may taglay ng kapangyarihan ng tubig na nasa kabundukan ng Kalandog.